May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turalo, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Turalo, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Akong itinuha, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giyak, na ako makakaong kanino. Ikaw akong ginikugman, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simahon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giyak, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong lubuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Walay laing gawas kanino mo, ikaw lang, o ikaw Hashem. Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay. Good evening, no? Okay, hindi ko pa nakabit yung ano dito. So, yun nga, no? Balik tayo. May gusto sana ako i-take up sa inyo. Pero, mamaya na po to kapag dumami na po yung tao. Kasi alam ko yung ibang tao dito is maya-maya pa po makaka-login. Then, antayin muna natin sila, no? May mahalaga tayong bagay na pag-uusapan. Okay, for the meantime,
mag-aral muna tayo ng Torah. Okay, so nakuha na po natin, no, yung ibang ibig sabihin po dun sa sinabi sa Bereshit, no, chapter 1 verse 1. Subukan din naman nating tingnan yung Genesis chapter 1 verse 2. Ganito po yung pagkakasabi. The earth was formless and void, and darkness was on the face of the deep. Okay? So, wala daw forma, void, walang laman, or walang ganda na makita ba dahil at that time, ang world po is in the form of chaos. Yung magulo pa wala pa sa ayos. Hindi pa siya na, kung sa bahay pa, hindi pa na-arrange yung mga bagay-bagay. Ganun yung pagkakaano dyan. So, sa buong paligid, puro dilim, tapos hindi pa naayos-ayos yung mga bagay-bagay. Pero kailangan natin itong intindihin, kasi gaya ng sinabi ko, bawat letra po may kahulugan po yan dun sa Jewish. And according to Sage, na every letter of the word is may 70 faces, may 70 po, 70 na mukha. At bawat mukha po yan is may explanation po siya na 600,000. It is impossible for us to study in one life the whole Torah. It is impossible po. Hindi po kaya yan. Kung ang mga Jewish is hindi pa nakaabot sa point no kung saan makuha nila or ang kabuuan ng Torah ay maintindihan nila, ano pa kaya tayo? Samantalang sila nag-aral sila mula ng bata pa. Nung pinanganak sila, puro na Torah yung mga nila. Yung mga laro nila, puro mga Torah. So ano pa kaya tayo kung saan kailan tayo tumanda tsaka pa tayo So, kaya nga naghahabol tayo ng oras. Naghahabol tayo ng oras na kung pwede mag-aral talaga mag-aral. O walang sayangin na oras. Kapag kami pagkakataon, then mag-aral talaga. Okay? So, according to Talmud Kagiga, si ano po ang may sabi nito, si Rabbi Yehuda. May 10 bagay po na nagawa during the first day. Di ba, ang earth was created until 7th day, and on the 7th day, He rested. Ganun po yung pagkakasabi po doon sa Torah. Kaya nga, yung sinabi na Hashem rested on the 7th day, ano po yan siya? Hindi po yan siya tama pong sabihin na wala siyang ginawa. Kasi nga, hindi siya pwedeng tumigil. Kasi kapag tumigil siya sa paggawa, His creation will go into chaos. Magugulo po. Katulad po yan ng isang sasakyan na maandar, mabilis, pero walang driver. So, delikado po yan. So, hindi talaga pwedeng tumigil ang Hashem. By His power, kailangan andun talaga ang presensya ni Hashem. So, sabi ni Rav Yehuda, 10 bagay po ang nagawa during the first day. So, una, the heaven and earth, formlessness and void, light and darkness, wind and water, the measure of day and the measure of night. Ibig sabihin, yung time. Okay? So, kung makikita po natin, sabi ng mga sages that everything you see today, that was already in the first day. Tapos na po yung nagawa. First day pa lang po. Titingnan po natin mabuti. According to the sage, that everything on earth, see and not seen, makita at hindi makita, nagawa na po yan on the first day pa lang. Kagaya ng sun, wherein nag-arise siya on the 4th day na. Pero andyan na po siya sa creation na Hashem, hindi pa lang po siya ng-function. Kagaya ng mga tanim, mga animals, tao. Di ba? Ang tao na andyan na, lupa siya. Ginawa siyang tao. Kinuha siya ni Hashem, tapos ginawa siyang tao. So lahat po ng bagay is andun na po sa first day pa. Kaya nga sabi doon sa Ecclesiastes na there is no new things under the sun.
Wala pong bago sa ilalim ng araw. Lahat po, andun na yan sa unang araw pa lang. At kung andun yun sa unang araw pa lang, hanggang ngayon andyan pa din. Recycle lang ang nangyayari dyan. Yung namatay, yung soul niya, babalik kay Hashem, babalik na naman dito, babalik naman kay Hashem, babalik na naman dito. Kasi hindi gumawa nga Hashem ng bagong souls. Although may tinatawag na new soul, pero yung new soul is, yun yung mga soul kung saan hindi pa nakapasok doon sa katawan ng tao. Which is, ano po yan siya? Kasama po yan doon sa 286. Kasi 288 yan siya, isa doon kay Adam at saka kay David. So 286, mga new soul po yan sila lahat. So, yung kay David at kay Adam, ang tawag po doon, old souls. Nung nabiak si Adam into 600,000, ang tawag po doon sa mga biyak-biyak, soul root. Sila yung roots ng lahat ng tao. Sa kanila nagmula. So, yung 286 ngayon, dahan-dahang pumupunta dito sa Earth. Kaya lang, ang problema na, wabasag din kasi dahil nga walang kamuang-muang, ayun, katulad nung una, through curiosity, nagkasala din, katulad ng unang tao. So, ando tinatrabaho pa nila yung rectification. Hanggang ngayon, tinatrabaho pa. So, yun nga, 10 things were created on the first day. Heaven and earth, formless and void, light and darkness, wind and water, to measure the measure of day and the measure of night. So, kapag ka sinabi po kasi na the earth was formless and void, and darkness was on the face of the earth. Ano pong nauna? First comes darkness, then light, or light first before darkness? So kagaya lang din yan dun sa tanong natin kagabi, no kung ano nga ba yung nauna, o yung pinag-usapan natin kagabi, patungkol doon sa ano yung nauna. Ngayon, ito na naman. Ano ang nauna? So actually po, sabay po yan siya. Kung ang heaven and earth ba, alin ang nauna? Kung ba una ang pagtawag ng heaven, ibig ba sabihin, nauna na? So hindi po. Kasi according to sage, that the heaven and earth were equal. They were created both at the same time. Okay? Now, dito naman sa, yung formless and void, ito po yung kung saan hindi pa nasa ayos ba. Kasi yung mga bagay na ginawa ni Hashem is wala pang nag-function kasi katulad ng tanim. Nakita ni Adam, andun na si Adam sa 6 days. Pero wala pang tanim. So, nagtataka si Adam, bakit walang tanim, walang nabubuhay? So, naintindihan ni Adam na kailangan niya humiling kay Hashem. Kasi hindi talaga binigay ni Hashem, not unless it is requested by Adam. Kailangan na hingiin ni Adam. So, ayun, nagdasal si Adam na ng moist para tumubo yung mga tanim. So, nung tumubo na, tsaka pa siya nag-sprout. So, ibig sabihin, andun na siya, pero hindi pa siya nag-sprout kasi kailangan ng request. So, katulad lang din yan ng mga animals. Andyan na sila, yung tao, andyan na sa lupa from the beginning, pero hindi pa siya ginawang tao. So, kaya ang tawag sa kanya po is formless and void. Kasi nga, hindi pa siya yung tanim, yung tao, nasa earth pa, hindi pa siya, wala pa siya dun sa tamang niya. Kaya tinawag siyang formless and void. Wala pang laman kasi wala nakita si Adam And darkness was on the face of the deep. Okay, dito po natin mababasa yan sa
Talmud Shavat, no? 77b, wherein doon sinabi, no, kagaya ng heaven and earth, may nagsabi na nauna daw yung heaven, may nagsabi din na nauna yung earth. Kasi nga, kung heaven ang nauna, sino ang gagawa ng earth kung wala ang heaven? Kasi akala natin, especially no sa atin, naging tanong din to kanina na kagabi, na kung ginawa ni Hashem ang heaven and earth, saan ang Hashem? Alam naman natin na ang Hashem is in heaven. Hopefully nakita ninyo yung tanong na yan, which is a very tough question po yan dun sa mga kapatiran natin. So, saan ang Hashem? So, sabi ko kagabi that the world were created upper and lower realm. And Hashem is in the upper realm, and Hashem while doing His job to create the world, which is the lower realm, the heaven, and kasi yung tinatawag na heaven po is yun po, yung above the level of soil. Yung lupa above niya, that is already heaven. And that is called Asiya or Malkut. Okay, hopefully na intindihan natin yan na. Then merong sa ibabaw niyan, yung Malkut at Asiya, yun po yung heaven na kung saan kayang abutin ng mata natin. Yun yung heaven. First heaven from earth. Pero kung galing kay Hashem, that is fourth heaven. Above that, above doon sa Asiya, that is called Yet Zera. Wherein nandun po yung school of prophets. Magpahanggang ngayon yung mga prophets is andun po sila. Nag-aaral po sila. So, above the Yet Zera is the Birya, and above the Birya is the Atzilot. The Keter, the Kokma. So, yan po, no? So, mahirap po natin maintindihan yan. Pero sige lang, later on, mas lalo po ninyo yung maintindihan kapag medyo lumalim na po yung kaalaman ninyo patungkol doon sa Torah. So, pagkasabi ng darkness and light is kaiba po siya doon sa heaven and earth. According to Talmud Shavat 77b, the earth, the universe were created, and darkness were there. Andun yung darkness. So, sabi ng Talmud that darkness comes first, then light. Kasi paano mo nga naman i-appreciate na merong ilaw kung walang dilim? Try ka nga magsindi ng kandila doon sa gitna ng sikat ng araw. Kung masasabi mo ba, may ilaw na. So, paano mo nalaman na may ilaw? Samantalang hindi mo naman makita yung reflection ng light ng candle kapag tanghaling tapat. Pero kapag kagabi mo siya sinindihan, malalaman mo na maliwanag na kasi may candle. May ilaw na. Kaya nauna yung darkness before, and then after that, light. Okay? So, makikita din natin yan siya, no? So, dun sa pagkakasabi, and the Spirit of God hovered above the surface of the waters. Dito po kasi nagkakaproblema. Dito po nagkakaproblema. Kasi yung nasamba ng mga tao is itong spirit na nag-hovered sa surface of the water. Yan po ang nasamba. Wherein, hindi po yan ang actual na Hashem. That spirit were actually the presence of power of God. The problem is, kaya nga makita natin doon sa mga kasulatan ng mga Christian na sinasabi that God is Spirit. God is Spirit. The time heaven were created, the entity within heaven is the spirits and angels. So therefore, spirits were also created during the creation of heaven, because heaven is actually a spiritual thing. Spiritual po siya. So when your God is a spirit, then your God is only a creation of my God. Yun po ang katotohanan dyan. When your God is a spirit, therefore, you worship other gods. Nasamba nyo po ang hindi tamang gods. Kasi
what you worship is only the presence of God, not the actual God. Katulad ba, halimbawa, nagpadala ako ng tinapay. That is the sign of my presence to the meetings. Nagpadala ako ng snacks. So yun ang nagsisilbing presence of God. And some people call it spirits. Presensya ba? Spirits. So ang problema, yung pinadala ko yun ang nasamba. Kaya sabi nila, God is spirit. So nagka-problema sila. Kasi yung God nila is only a creation of our God. Therefore, if your God is spirit, then you are idolaters. Because you worship other than God. So, instead na yung God talaga ang sambahin mo, yung presence niya ang nasamba mo. Kaya mali po yan na mali po na idea na sabihin natin na ang God is spirit. Because spirits is only a creation of God. So, nung sinabi, and the Spirit of God hovered, andun ang presensya niya above the surface of the waters. So, sabi po ng Midrash Rabbah, sino yung spirit na yon? Ano yung spirit na yon? So, alam natin na that is the presence of Hashem. And according to Midrash Rabbah, this spirit who hovers the surface of the earth is the spirit of Moshe, which is also part of Hashem. Di ba nakita man natin that the soul of a Jew is part of Hashem. So the Moshiach is also a Jewish. Therefore, the soul of the Moshiach is also part of Hashem. So the Spirit of God hovered. This is the Spirit of Moshiach, according to Midrash Rabbah. Okay? So, titingnan muna natin, baka may mga violent reaction dito. Okay. Tingnan ko muna sa itaas, ha? Okay. Okay. Tingnan natin kung sino yung may unang tanong. Sure is infinity. Kaya paano nalaman ni Adam na need pala niya ang mga halaman or need niya kumain, innocent siya? O paano niya nalaman na need pala niya hingin kay Hashem ang mga halaman? Okay, ganito po siya. Sila po, nung ginawa sila, they are already full of wisdom. May kaalaman na sila sa mga bagay-bagay. Kaya nga nung panahon na binigay ni Hashem yung mga animals, pinaharap ni Hashem yung mga animals, kaya ni Adam pangalanan lahat kasi may wisdom na si Adam. And we cannot hindi natin kayang sukatin yung wisdom ni Adam. Kasi nga, ni isang bagay, hindi natin kayang pangalanan according to their attitude, according to their character. Pero si Adam, nakayanan niya lahat ng bagay, lahat ng kahoy, na pangalanan niya yan lahat. And because of that, nakasunod siya doon sa sinasabing established court of justice. The only common sense, the only mitzvah that was, na nasunod ni Adam. Because the time, sa panahon na si Adam is naandyan, tsaka si Eve, sila po, hindi po nakasunod sa 5. Una, idolatry. Pangalawa, blasphemy. Pangatlo, murder, theft, moral sex, eat the limb of the living animal. Wala pa yung eat the living. 6 kasi sa simula. Then ang pang-anim is established court of justice. And during the time of Adam, dun po sila nagkaroon ng utos na do not eat the limb of the living animal while the animal is alive. So nagkasala po sila, idolatry, ando na po, lahat po ng 6, ando na po. But the only laws, doon sa 6 is, isa lang po ang nasunod nila sa panahon ni Adam at ni Kava. And that is established court of justice by naming everything on earth. So, nung makita, so ibig sabihin po na si Adam tsaka si Eve is full of wisdom na sila nung pinanganak sila. So, alam ni Adam kung ano ang nature ng mundo na gagawin ni Hashem.
Kaya nga naghanap siya, bakit parang kulang, bakit walang tanim, bakit walang, nagtaka siya ba, bakit parang napaka-dry ng ng mundo. So, sabi niya, Hashem, give us moist para yung ibang creation is mag-arise. So, nag-arise siya. Pero andun lahat, sun, moon, lahat. Mga stars, andun lahat. Kaya lang, hindi pa nag-extend doon sa kasi lahat po is tubig ibabaw, tubig ilalim pa. Nandoon sila lahat. Nung nag-expand na, tsaka pa siya pinaangat yung moon, yung stars. So, ganun po ang nangyari. So, hindi po natin masukat ang kalaman kung ano meron dun kay Adam. Kung tayo rin lang, di natin kayang sukatin ang kalaman ni Adam. So, hindi imposible po sa kanya na alam niya kung ano kulang. Kung kaya niya nga pangalanan lahat na hindi kailangan turuan ni Hashem, ano pa kaya yung pagkakaalam niya na may kulang yung tanim? So, kung kaya na pangalanan lahat, then, ano pa kaya yung tanim? Kaya nga na-amaze ang God dun sa creation niya. Sabi niya, my work is perfect. Perfecto yung gawa niya. Okay? So, with regards to pagkain po, during the time of Adam po, hindi pa sila nagkasala. Half physical po siya, half spiritual. So, yun po ang status ni Adam. Kaya lang, naging pure physical si Adam nung panahon na nagkasala na sila. So, ibig mo bang sabihin, brother, yung during the time, Adam nung hindi pa nagkasala, hindi sila kumakain? Actually, kumakain sila. But, kumakain sila for the purpose of pleasure. Kasi at that time, nung ma-create ang heaven and earth, that is actually the ulam haba. Kaya nga nung tumira sila doon sa Garden of Eden, kung hindi lang nagkasala talaga si Eve, then tuloy-tuloy po yun. Kasi yun na mismo yung ulam haba. Perfect na yung creation sa panahon na yun. Ang problema lang, nagkasala sila. Programa din ni Hashem na magkasala sila kasi kailangan nilang maibalik doon kasi nauna yung kasalanan So, yung pagkain ni Adam tsaka ni Eve were actually for pleasure purposes lang. Kagaya nang doon sa sila Mose at saka yung Israelitas, kagaya sila nung andun sila sa wilderness. Food is not an issue. Hindi po issue sa kanila. Kasi para sa kanila, ang food nila is ang Torah study. Kaya hindi sa kanila issue. Kung makita natin that during the time doon sa wilderness is wala pong waste ang Israel. Hindi po sila kumakain, hindi po sila umiihi. Kasi nga, yung pagkain nila is semi-physical, semi-spiritual. Kaya nga, ayaw nilang pumasok doon sa doon sa Land of Promise, doon sa Israel. Ayaw nilang pumasok. Kasi, na yun? Ulam haba na yung panahon na yun. Ulam haba na. Yun na ang buhay sa ulam haba. Ang problema, kailangan nila pumunta kasi binigay ni Hashem sa kanila yun ayaw naman ng Israel dahil nga sa ano gagawin natin sa loob. Pag pumasok tayo dyan, itong will of Miriam mawawala. Itong meat na galing sa ibon mawawala. Itong mana mawawala. So, kailangan pa natin magtanim. So, maghihirap talaga tayo kapag pumasok tayo dyan. Kaya ayaw ng Israel na pumasok. Kaya lang mapipilitan man sila kasi maraming mga wild animal na nakasunod sa kanila na pwede silang patayin kapag hindi sila sumunod dun sa utos ni Hashem. So, salamat, Shuris Infinity, no? Then, another question from Shuris Infinity. Hi, bro. I don't know if I understand what I read in the Bible. What I read was Adam and Eve was created last. Okay. Actually, hindi po yan
Kasi yung mga natanggap natin na Biblia po, minali po yan ng mga Jewish during the time na pinatranslate ni King Philodilphus yung Torah doon sa Greek. Kasi di maintindihan ni King Philodilphus eh. Di niya maintindihan, ano ba yan? Bakit ganyan ka-diehard yung mga Jude sa Torah nila? Di maintindihan. So, nung hindi nila maintindihan, inutusan ni King Philodilphus na ipatranslate yung Torah niya na bawat isa doon sa tribes is kailangan kumuha ng 6 ng mga elders. So, dahil 6, tapos may 12 ka tribe. So, umabot po ng 72. So, yung 72 po, hindi po yan pinag-ipon lahat. Iniwalay po yan kada isa-isang bahay. So, wala pong chance na pwede silang magkopyahan para magkapareho yung pagkakasulat nila. But miraculously, nung lumabas, pagkatapos nilang isulat yon, walang cellphone, walang text, wala lahat. Sila lang talaga isa doon sa room. So, yung iba, doon din, kanya-kanya. Pero nung pang-abot na yung mga kopya nila, 100% po pareho. Kaya lang, pareho sila ng iniisip na mamaliin nila yung pagkakasulat pag-translate. Kasi nga, kapag inangkin yun ni Philodilphus, pwede nilang sabihin na sila ang original na ng may maari ng Torah. Kasi perfect yung natanggap nila. So, paano naman ang Israel? So, minali nila, ang nakaganda lang doon is pareho silang lahat ng iniisip. Kung saan sinabi that the creation was finished on the 6 days and on the 7th day, Hashem rested. Wherein hindi po yan totoo. Kasi ang tama pong pagkasabi niyan, and Hashem created everything and on the 7th day, He rested. So, ibig sabihin, 7th day na po siya nag-rest. Kasi, kahit 7th day, may trabaho pa po siya, may ginawa pa po siya. Ano yung mga ginawa niya on the 7th day? The fire, the physical fire ngayon, yung itong fire natin ngayon, that was created on the 7th day. The fire of Gehinnom was actually created on the 2nd day and it finished on the 7th day nung pag-sunset. Yung spiritual fire ng Gehinnom. Pero yung fire na makikita natin, o ginagamit natin habang tayo nagsasaing, this was created during on the 7th day. The word Shen, in the word Zayin, in the word Satan, that is also created on the 7th day. So, the word Sabbath was also created on the 7th day. So, marami pong ginawa ang Hashem kahit na 7th day na po. So, ibig sabihin, hindi po siya nag-relax. Kaya lang, nung matapos niya on the 7th day, then that's the time that He rested. Hindi po tao pinarest. Kaya nga, nakalaag-laag si Eve, nakasuroy-suroy siya, kasi hindi rest kanila yan. Only Hashem rested. Pero pagkatapos ng trabaho, on the 7th day. Okay? Salamat sa tanong, Sure is Infinity. Then another one, again, to highest pointer talaga to si Sure is Infinity. Unsa day ang God bro? Dili ba day siya spirit? Maodi na to siya makita. Naglibog ko. Okay. According to Psalm 32 ba yan? That the spirit were created by God. So paano siya naging spirit if the spirit is created by God? When God created the heaven and earth, kasama po doon yung mga entity na nasa heaven. The spiritual being, the spiritual entity. Nung ginawa ang world, yung physical, kasama din doon yung mga physical. Tanim, kahoy, mga tao, hayop, lahat po ng physical na magkita natin kasabay sa paggawa doon. And that spirits were actually part of spiritual entity. So therefore, the spirit is also a creation of God. So yung sinasabing spirit, wala kasing katapat na salita kung paano nila i-identify yung presence ni Hashem
na naandyan during creation. Yung nag-hovers doon sa earth. Kaya sinabi nila, since it is the presence of God, then we call it Spirit, which is also the presence of God. So yung presensya na andyan, yun ang na-worship ni God. So wala na. Ginawa yung isang bagay na banal na galing kay Hashem is nasamba. Kaya nga may mga talaga, may pagkakataon na pwede po itong maging object of idol worship. So, okay, salamat sa tanong, Surest Infinity. Another question. Janet Antero, okay. Joshua Cortez. Okay, bro, yung sabi nyo po that the Spirit of Hashem that hovers of the waters was the Messiah. According to Midrash, parang Christian theology naman yan kasi ganyan yung explanation sa Book of John. In the beginning was the Word and the Word was with God. Okay, actually, the idea of John is nakapag-aral po sila doon sa Jewish. Kaya nga na-incorporate nila yung New Testament doon sa Old. Di ba? Parang nadugtong nila kasi nga matatalino yan. They are brilliant. Mga brilliant po yan sila. So, bro, yung sabi niyo po that the Spirit of Hashem that hovers the waters was the Messiah. Yes. According to the sages, according to Shabbat Talmud. So, yun nga, since the Messiah is a Jew or a Jewish, therefore the Messiah was also existed, no? He also andun na siya during the time kung saan andyan na siya kung saan wala pa ang creation. Andyan na siya. Kasi nga Jewish, andyan nga eh. And also the soul of the Messiah is also Jewish. Therefore, andun din siya, part din siya ni Hashem. So, pag sabing the presence of God, automatic yan siya. Halimbawa, ako magpadala ng tao doon. Hindi ako makakaano ng meeting kasi busy ako masyado. So, magpadala lang ako ng tao. Yung pinadala ko na tao, yun po ang nagre-represent ng presence ko. Hopefully, naintindihan ninyo. Okay, yun po siya ang nagre-represent sa presence ko. So, kung ang Moshiach, ang spirit na pinalala doon to hovers the earth, then, wala po siyang contradiction. Okay, hopefully nakuha po natin. So, kung yung iniisip natin yung word na spirit lang, then hindi po yan siya tama. Kasi before creation, there is no spirit. Kasi nga, hindi pa na-create. Ang Messiah, andyan na kasama niya Hashem, part niya Hashem. Moshiach. Pero ang spirit is after lang yan siya sa creation. Nung ginawa na. So, nagawa kasama ang spirit doon. So, yung iniisip natin na spirit, kagaya ng mga tunituro na ng mga tao, ng mga Christian na mayroong spirit, then, mali po yan siya. Kasi spirit is only a creation. Oh my God. So, yung spirit that hovers is hindi po yung simple na spirit. Hindi yun siya simple na spirit. Kundi, representative yun siya ni God na nag-witness sa creation niya siya. Kaya nga hindi po tayo pwedeng mag-question kung maalala ninyo na during the time of Job, kung saan nagkamali si Job, may lumabas na anghel. May lumabas na anghel. At sabi ng anghel, why are you questioning the will of God? Are you the witness of the creation? So, ano pala ang criteria para pwede tayong mag-question sa kay God? So, magiging valid pala yung question natin if we are witness the creation. So, since the Moshiach is one of the witness, then he can even question. Pero yung iniisip natin na spirit, yung simple lang na iniisip natin, no? Nangyari lang siya
resulta yan siya nung pag-create ng heaven. Pero nung wala pa ang heaven, wala pa ang spirit. Wala pa ang yung naiintindihan natin na spirit. Kaya hopefully, naintindihan natin yan, no? Okay? So, doon sa panahon ni Job po kasi, may anghel po na lumabas. Wherein, doon kung saan sinabi ni Job, sinabi ng angel, you can question Hashem. Pero ang tanong, andun ka ba during the creation? Because the only criteria na pwede ka mag-question sa judgment ni Hashem if you are one of the witness sa creation. Ang kaso hindi. So tumigil si Job. So ang ginawa niya, humingi na lang siya ng tawad kay Hashem. Okay? So yung sinasabi po na dyan is actually, meron na po kasi silang idea kung ano yung Torah. Matatalino, sabi ko nga, matatalino yan sila. Hindi yan sila basta-basta na ano. O, kasi nagawa nilang ma-incorporate talaga. Pinag-isipan talaga nila yan. So parang magka-pare-pareho lang. Okay, pero hindi po yan pareho. Yung sabi ni John, that is pure idolatry po. Kasi nung pagkasabi na in the beginning was the Word, and the Word was with God. O, ilan na sila? And the Word is God. Ano daw? God. The Word with God. So magkasama ang God at saka so hindi sila isa. Kasi magkasama sila eh. And the Word na kasama ni God is God. So ilan sila? Dalawa. And that is idolatry. Okay? Salamat sa tanong ni Joshua Cortez. Sure simply, if Adam was already full of wisdom when he was created, bakit di niya alam na hubot-hubad pala sila before they sin? Okay, that is a very tough question. Okay, kasi po yung wisdom ni Adam is the wisdom of Hashem, the will and the wisdom of Hashem. While yung pagkakahubad nila is actually result po yun nung magkasala na sila. Wala pa kasi silang alam dun sa kasalanan eh. Wala silang alam dun sa kasalanan. So, kung ano man yung resulta, hindi din nila alam. Kaya nga nung nagkasala sila, nagbukas na po yung kaisipan niya. Nagbukas na po yung kaisipan nila. Nagkaroon na po sila ng mali siya. Nung makita nila na huwag, so medyo napaano sila. So, ganun po yun. So, he was created. Bakit niya alam na hubot-hubad sila before they sin? Hindi po. Nagkasala na po sila bago nila nakita na hubot-hubad sila. Nung hindi pa sila nagkasala, hindi po nila alam na hubot-hubad sila. Wala po silang mali siya. Okay? Salamat, Shores Infinity. You have a very good question. No? Okay. Gumer Gadot. Kaki Junior. Okay. Salamat po doon sa mga stars na nakakatulong po. Talaga yan. Pero, kumukunti po yung stars kasi nga, alam niyo po, yung stars is, ano yan siya, ang makukuha po dyan is 42%. Andun yung Google, andun yung Facebook, andun din yung Apple. So, tatlo po sila magbabawas. Andun pa po yung mga songs na nagagamit mo, nakikishare din sila. So, anyway, salamat na din. Kahit paano, nakakatulong po yan. Pero most of the brethren is hindi na po nagbibigay kasi nga napupunta lang sa Facebook. So, yun. Salamat pa din. Okay? Then, another one from Eduardo Danyo. Akyong, as we had learned, no, that there are 4 level of spiritual world in Riam, Asya, Yetzirah, Beria, and Atzilut. Saan ba pwedeng magpang-abot ang lahat ng human created by Hashem? Started from Adam sa afterlife natin. Salamat. Okay? This is a very good question also. Magagaling magtanong ng mga tao ngayon, parang nakikita ko na natututo talaga kayo. Okay? Wala pong mapupuntahan ang tao dyan. Okay, saan ba pwedeng magpang-abot ang lahat ng human created by Hashem? Gayong may heavens. Okay, ang idea po na ang tao pupunta ng heaven, that is a Christian idea. Hindi po pupunta ng heaven ang tao. Dito lang po sa earth. Kasi ito pong earth is actually heaven from the start. Kung maalala natin during the time of Adam and Eve, during the time of
Methuselah, when Methuselah is dying, after the death of Methuselah, binalik ni Hashem na, pinatikim ni Hashem yung pagiging Gan Eden or ulam haba ng earth. During the time of receiving of the Torah at Sinai, that is already ulam haba. And during the wilderness, no, in the 40 years of Israel, while nakatira sila doon, that is already ulam haba. Pinatikim na ni Hashem ng maraming beses ang ulam haba. Saan niya pinatikim? Dito lang sa earth. Kaya dito lang sa earth, ang lahat ng mga created beings niya, dito bibigyan ng reward, dito din po magiging ulam haba. Kaya nga, di ba sabi ko nung sa unahan, mga nakaraang gabi, that there is no, there is no, wala na pong barrier between the upper realm and the lower realm. Wala na pong wala na pong tatawaging dalawang realm. Because these two will fuse. Magiging isa po yan siya. Because the earth also will become spiritual. Kailangan po nating maintindihan yan. So, the heavens were a spiritual world and the earth is a physical world. Because of the man's doing, dahil ang tao is kailangan sumunod, at kapag ka nakasunod, especially during the time of Moshe, where everything is righteous, lahat po ng tao magiging righteous, then magkakaroon po tayo ng karapatan para makipag-fuse doon kay Hashem. The upper realm and the lower realm can able to fuse. Pwede na po siyang ipagsagol. Kaya there is no more upper and lower realm during the time of ulam haba. Okay? So, maraming salamat dun sa mga tanong, mga tatalino yung mga tanong ngayon. Okay, Gomer Gadot, thank you again. Joshua Cortez, our spirits are holier than us human dahil wala silang kamatayan. Hindi po yun ganon. Hindi po ibig sabihin, spirits, may buhay na po yan siya. Result lang po yan siya ng presensya. Halimbawa ako, tao. Meron po akong spirits kasi buhay ako. Pero kung wala akong buhay, wala akong spirits. Kaya nga makikita natin that the dead body is no shadow. Kasi shadow represents the spirits. Naalala niyo yun? Naalala niyo yung sinabi ko? Na Hashem has its shadows. And that shadow is the reflection from the light of Hashem. So, when it comes to Holy Year according to the Holy Jewish people, hindi po magiging holy yung, although may sinasabing Ruach HaKodesh or Holy Spirit, but that Holy Spirit is the presence of Hashem. That's why it's holy. Pero hindi ibig sabihin na spirits is holy. Kasi ang daming spirits na hindi holy. In fact, spirits of evil. So hindi po holy ang spirits. Pero meron po tinatawag na Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, which is the presence of Hashem. Because we cannot explain, we cannot describe Hashem. Kaya sinabi natin na Ruach HaKodesh, the holy presence of Hashem. Yun po ang pinakamadali, but that's not the whole thing. Hindi po yan ang kabuuan. Yun lang po ang pinakabadali na para maintindihan po natin. Okay? So, when we say other spirits, especially the spirits created by Hashem, like angels, like elemental, no? Kung titingnan po natin, is yung iba po dyan sa kanila is may katapusan po. May katapusan. Like the spirits, yung sinasabi natin na yung remains ng mga dead bodies, may katapusan po yan. Kasi kapag nawala na yung memories, yung sinasabing nephesh, kapag nawala na yung mga tao na kung saan meron siyang attachment, is nawawala na po siya dahan-dahan. Yung memories niya mawawala. So, spirits, ibig sabihin, yung spirits niya mawawala. Yung presence niya mawawala. Hopefully, nakuha po natin yung kasi medyo malalim po talaga pag-aralan yung mga ganitong bagay.
Okay? So, Eduardo Danyo, sa mindset kasi natin noon, sa Christian as the Messiah also is God. No, if you consider Messiah as God, then that is idolatry. Because there is no other God but the Creator who made heaven and earth. The Messiah is just a representative of God. Okay, Yitzhak bin Wano, no, from north side of Mindanao. Magandang gabi. Tama ba yung sinabi ng mga Messianic na ang kasama ni Hashem sa pag-create ay ang Messiah nila? Actually, nung mag-create siya, kasi ginawa ni Hashem ang spirits, lahat po. Andyan na kasi yung from the beginning, andyan na kasi yung andyan na kasi yung Israel. And the Messiah is also Israel. Andyan na from the start. Oh, nung sinabi ni Hashem that we will create man in our image, so come up agad sa isip ng tao na may may entity na. Hindi lang ang Hashem ang naandyan, kundi may kasama na siya. Yung iba, sabi nila mga engkanto, yung iba, sabi nila yung Messiah. Actually, they are all correct. Kasi yung mga spiritual entities is nagawa po siya on the second day. At sinabi niya that we will create man in our image on the 6 days. On the 6 days po. So marami nang nagawa na mga spirits. May nagawang spirits or angel or other entity, spiritual entity on the first day. Meron pong nagawa on the second day. On the third day, wala pong nagawa. On the fifth day, meron pong nagawa. On the 6th day, kaya sabi niya, we will create man in our image. Hindi ibig sabihin, nakasama sila na gumawa kasi they are also created. Kundi, this only to emphasize to the later generation na you need to respect dun sa mga tao na makakasama niyo. Pareha lang ba na kapag halimbawa, may isang bagay na bubuhatin. So, nag-uusap kami ng isang tao. Halimbawa, si Brother Eduardo Danyo, nag-uusap kami. Tapos, kailangan ko na dalhin yung tubig na doon sa pupuntahan ng tubig kasi gagamitin na. Sabi ko, Brad, ato sa ning arsahon, Brad, pero siya ang nag-arsa. Yan na ragod, allegory ba? So, ganun po siya. Hindi ibig sabihin na tumulong sa pag-alsa, sa pagkarga, yung taong kausap ko, Brad, kadito lang Brad, sahon sa nato lingguan. So, ganyan po ang pagkakasabi. Okay, salamat Yitzhak bin Wano dun sa mga tanong, no? Okay, Joshua Cortez, again from Sumbanga City. Bro, Islam has an element of idol worship kasi ang definition ng God sa Quran according to Sarah, God is a spirit, no flesh, no bones, hindi nanganganak at hindi ipinapanganak. So since God is a spirit, Muslim worship the spirit created by the Creator itself. So therefore, hindi ko alam yan that Muslim is also worship the spirit. Then if they worship the spirit, then they are only, their God is only a creation of my God. So doon sila nagkakapareho doon sa Christian. So if is that so, then Muslim is also an idolater. So hindi lang po yan, lahat po ng gumagamit ng mga ginawa ni Hashem, especially the heavenly constellation including the moon, then that's already idolater. Tingnan mo dun sa ibabaw niya, may sun. Half moon. Di ba? Parang half moon. So that is a sign of idolater. So sabi ng mga rabbi, hindi daw idolaters ang Muslim since wala daw silang kaharap na idol. Yes, wala silang kaharap na idol doon sa actual idol worship. Pero marami pong idol worship na hindi po kailangan ng idol. Kaya katulad niyan, katulad ng ibang Kristiyana, wala silang idol. Yung lumabas sa mga Catholicism.
Wala silang idol, pero yung pangalan ng idol, dala-dala nila. It's the same. Pareho lang. Ako, halimbawa, ngayon, kaharap ninyo ako. Pag hindi ba tayo kaharap, pag pinag-usapan ninyo ako, hindi na ako yun. Ako pa din yun. So, ganun lang po yan siya. So, kailangan maging matalino po tayo kasi yung pinag-uusapan natin is kalimitan po, ginagamitan na po natin ng idiomatic expression po. So, medyo maging matalino po. Okay? So, kapag ganyan, Brother Josh, yung Islam, yung definition nila dun sa pagiging Islam is yung idol lang, then they are wrong. Marami pong paraan paano magiging yung sinasabing logical. Marami pong paraan para matawag po na idolaters. Pakikinig nga lang, idolaters na. Okay? Magalit nga lang, idolaters na. Okay, Grace Molly as review sa mga teaching ni Bro Yung before the Garden of Eden is a physical and spiritual realm. Bago pa magkasala si Adam and Eve, yun na sana ang ulam haba. Yes, very correct. Nakikinig talaga doon sa mga lecture, no? Then, yun na sana ang ulam haba. Sarap sana kung hindi sila nagkasala. So, ang tanong ko, Bro Yung, doon na rin ba nag-start ang pagkabasag ng soul ni Adam kaya nabiak siya to 600,000 years? During the time na nagkasala, automatic po yun, spiritually nabasag po yun ng 600,000. Nabasag po yun ng 600,000. So, paano si Cain at si Abel? Actually, natanong ko yun sa rabay eh. Kasi nagkasala sila, andyan na si Cain si Abel. Saan galing sila ng soul? So, ang soul po ni Cain ni Abel is also the soul of Adam. Kasi galing sila kay Adam. The soul of Abel is from the left arm, a right arm, and the soul of Cain is from the left arm. So, isa lang sila ng soul. They are called old souls. Okay, salamat. Grace Moll from Canada. Joshua Cortez, bakit sinabi ni Hashem sa mga spirit na nilikha niya na let us create man according to our image? In what image ang kinagaya ng man na sa spirit angels at kay Hashem? Okay, ganito po yan. Nung ginawa ni Hashem yung spirits, tapos in the day 1, day 2, day 4, day 5, andyan na sila during the time of day 6. Present na sila, andyan na sila. Kikipag-usap na sila kay Hashem. So, nung sinabi ni Hashem, let us make man in our image. Ano ang image ng angel? Hindi po yan image na akala natin na yan na may form. Paano kukopyahin yung image ni Hashem? Hashem is formless. Wala po siyang ma-identify na form. Kasi how can we define Hashem? How can we describe Hashem? If Hashem is everything. Andyan sa lahat. Bali tayo ang napasok kay Hashem eh. Kasi siya ang kabuuan. Tayo andun sa loob ng kabuuan ni Hashem. So how can we describe Hashem? Kung ganoon. So, Hashem is actually undescribable. Hindi po siya ma-describe. Kasi He is infinite. Hashem is infinite. While human is finite. May katapusan ang Hashem. Walang simula, walang katapusan. So, paano natin siya i-describe? So, ang tanong ni Joshua is, anong image? So, walang image ang Hashem. Ang angel, wala ding image. Kasi nga, spirits, they are spirits. So, paano mo ma-describe? Yung pagkasabing spirits is formang tao pa din pero wala lang katawan. Hindi po yan siya ganon. That is the result of our mind. Ano lang. So, ganun nga po, no? Pareho silang walang forma. So, yung image na sinasabi dyan is kagaya ba? Kapag kami anak ako, di ba, nung araw, maalala ninyo, kapag ka anak is bakla, halos patayin natin yung anak kasi nakakasira ka ng image. So, parang ganun po siya. Masisira yung kamatyuhan ng magulang, yung image, yung dangal ng magulang dahil sa mali-maling mga anak. Yung mga babae na nare-rape nung araw, o kung maalala natin, di ba nagpapakamatay kasi nga natatakot sila na masira yung image nila dun sa ano. So yung image na sinasabi po is yung pagkatao.
pagkatao mo. Yung presensya mo. Kaya, sinabi ng mga sages na yung image na sinasabi dyan is yung pagiging merciful ni Hashem, pagiging giver ni Hashem, pagiging healer ni Hashem, pagiging maunawain ni Hashem, lahat ng mga attributes na lahat ng attributes ni Hashem is yun ang sinasabing in our image. Kasi everything was created in the attributes of Hashem. Okay? Salamat sa tanong, Joshua Cortez. Hopefully, nakontento kayo ha. Kung hindi kayo nakontento sa tanong, di magtanong pa kayo kasi I love answering questions. Yun talaga yung yun talaga yung paraan ko sa pag-aaral. Sumagot sa mga tanong kasi doon po ako talaga nasasanay. Doon po ako kumukuha, doon po ako umuhugot ng lakas para makapag-aaral sa Torah. Okay? So, madami na bang tao dito? 42 na. And, tingnan natin na 8:26 na. So, maybe it's time no na okay, kanina po, naka-receive ng message si Jason Benoit. Dito siguro si Jason, no? So, ang message na na-receive niya is, pinost ko doon sa forum ng Kuhutura Study. Hindi ko kasi pwedeng i-post doon kasi kailangan nating pag-usapan pa kung ano talaga ang pwedeng gawin. So, ito pong si Juan is actually, yung nagsulat kay Jason is actually husband yon ng anak ni Romero. Kaya nagpahibalo po, nagmensahe po siya na namatay na din yung father niya. At sabi doon sa sulat na kung maaari makapunta ako doon. Kasi bilin daw ng father niya na papuntahin ako doon. Ang problema po is if pupunta ako doon, napakalayo po ng Palawan. Napakalayo po ng Palawan. Kailangan ko muna pumunta hindi ko din alam kung meron dito sa Davao na biyahe. Davao to Palawan, hindi ko alam. Pero sa pagkakaalam ko, kapag pumupunta ako ng Palawan, it's either pumunta muna ako ng Cebu or pumunta muna ako ng Manila bago ako makapunta ng Palawan. Siguro may mga ibang daan dito, pero malayo po talaga yan. So, yun nga, nag-aalangan din ako. Una-una, wala naman tayong sapat na pera para pampunta doon kasi kailangan talaga natin mag-aeroplano. Wala namang bangka pabiyahe doon sa So, wala po tayong pera. Pangalawang problema ko po, itong namatay po na si Romero, itong matandang Romero, is actually, member po yan siya ng mortuary, pero hindi na nakapagbigay. May tatlo na po siya napatay na hindi po nabigyan. Alala ninyo, nandun ako nung nasa Manila ako nasa Taguig. Ano bang buwan yun? Basta this year lang. Di ba? Diretso ko Palawan. Dahil ako Coron. Diretso na uwi kasi di rin ako makapunta sa Palawan kasi ayaw tumanggap ng mga tao doon kasi lahat ng mga tao po doon mahirap. Mahirap po talaga ultimo pagkain wala. Ganun po kahirap ang mga tao sa Palawan. Tsaka doon sa Coron. Kaya nagka-problema ako kung paano ko i-decide. Kung bibigyan ba natin sila ng pribilehiyo na makatanggap ng mortuary. Kasi 3 beses na po sila hindi po nakabigay. So kayo po ang magdi-decide kung bibigyan natin. Pwede ako hindi pumunta, pero bibigyan natin sila ng mortuary. Pwede din po ako pumunta, hindi ko alam kung bibigyan natin sa mortuary. So kayo po ang magdi-decide, yung mga members sa mortuary. So kapag pumunta din ako sa Palawan, problema, kasi ang pamasahe, laki ng pamasahe doon. Problema. So kakausapin ko, hindi ko pa na-contact yung nag-contact kay Jason, hindi ko pa nakausap dahil nga nung tumawag ako, yung cellphone niya, walang signal. Yun po kasi talaga ang problema doon. Kaya nga hindi sila makasali sa live.
Hindi sila makasali sa live kasi walang signal doon. Palagi pag yung run out. Yung lugar na yan, palaging run out. Wala pang signal. Nahirapan, hindi talaga sila makasali. Minsan, may ilan na nakakabat in dito, pero nawawala din. Dahil nga sa mahirap yung lugar na yan. So, nagka-problema. Ayoko ding mag-decide kasi nga, kakauwi ko lang. Alala nyo yung patay doon sa Gingoog. Ano magkano? Ano po magkano, Gumergadot? Hindi ko po alam kung ano tinatanong nyo. Kung sa akin, bigyan na lang. Okay, yung maibibigay po natin, sabihin ko na din sa inyo ha, di ba may dalawang mortuary po tayo, yung 200 pesos kada patay, at saka yung 10 pesos yung bagong gawa natin monthly. Kaya lang, nagka-problema ako sa 10 pesos monthly kasi konti lang sumali. So, paano natin maabot yung target? So, kapag wala talagang wala nang sasali doon sa 10 pesos, i-convert ko siya doon sa 200. Kasi may mga sumali talaga din na hindi sumali doon sa 200 na kasama doon sa Pero yung kasama sa 200 tapos nagbigay din sa 100 monthly, then natin yun siya doon sa sa 200. Ipatong natin. Magkano pamasahe, sir? Papuntang Cebu dito. Kung mag-e-aeroplano, outright po. Nasa mga di po malayo sa 5,000. Tapos papunta pa doon, another 5,000. So 10,000 pag uwi pa. Tapos mga tao doon na pupuntahan, halos walang makain. So medyo malaki po talaga. So meron po tayong 120 member doon sa mortuary. Hindi po lahat nagbigay. So pero kaya po natin magbigay ng 20,000 doon sa namatayan kasi yun naman talaga yung binibigay natin doon sa namatayan, 20,000. So it's either ibigay natin yung 20,000 doon sa kanila, at least makatulong sa pagpapalibing, or kasi talaga ako medyo malayo na kasi. Pwede naman ako pumunta. Pwede ako pumunta doon. Pwede ako pumunta doon sa din sa Palawan. Kaya lang wala talaga pera ngayon. Then naalala niyo nung namatay doon sa Gingoog City. Nakahiram pa ako kay Donald ng 5,000 kasi nga hindi mailabing yung patay kung kasi inaasahan nila na taga Saudi na magbabayad ng is andun na hanggang immigration lang, hanggang airport lang ng Saudi kasi hindi pinalusot dahil milagnat. So ngayon, nagpadala nga pero 25 lang, ang kailangan is 50 o 40. May konting may tulong na nadala ko doon, mga 3.2 o 3.5 ba yun. So, hindi pa din sapat. Nagastos yun sa gabi-gabi na tsaka yung mga abuloy na nandun, kulang papakain doon sa mga tao doon. So, ang resulta, nagkulang sila ng 8,000. So, hindi ko naman kaya dipahan. So, ako doon kay Donald, kay Donna, sa mortuary na manghiram lang muna ng 5,000 para lang malibing talaga yung patay. Kasi wala talaga silang makuhanan. Tapos, kailangan na malibing talaga yung araw na yan kasi hindi ako pwede mag-extend. So, nakiusap ako. So, nalibing. Pero may utang ako doon sa mortuary na 5,000. Yun ang isa sa mga problema ko. Okay? So, tapos ito, dahil dumadami kasi tayo Dumadami po tayo. At kalimitan po sa namamatay is, kalimitan po mga sponsored. Yung mga matatanda na walang magbabayad sa mortuary nila, may mga kasamahan po tayo na medyo may kaya sa buhay na sila na yung nagbabayad para sa mortuary ng mga tao. Sila po yung So, medyo nahirapan ako magdesisyon kasi hindi lang naman ako ang tao doon sa Kay Papa, ko pala sa inyo na yung mortuary wala po sa akin. Sinuli ko po doon kay Duna. Nung Rosa siya na po. Kasi pangit din naman isipin na ako diretso yung hawak, tsaka umiiwas din ako dun sa issue kasi pera po yan.
Dumaan lang yun talaga sa akin kasi kinuha ko talaga yung sino ang nagbigay, yung mga pangalan nila. So ito po namatay ngayon, wala na sa listahan ngayon kasi nga 3 beses na siya na hindi nagbigay. Pero membro po siya ng mga nangatong. So kayo po mag-decide, pagtulungan niyo po ako kung bibigyan ba natin o hindi, pupunta ba ako doon. Pero pag pinupunta niyo ako doon, kailangan tulungan niyo ako doon sa pamasahe. Okay, wala talaga akong ano din. Kay Loela Tadley, kung sa akin kuya, bigyan kasi need nila tulong. Mas practical nga yung ipamasahe, ibigay na lang. Nasa malaki pa, may tulong doon sa kanila. Actually, ako payag din ako doon. Na instead na mamasahe, bigay na lang doon. Kasi yun talaga problema nila. So, ang problema ko lang, hiling kasi ng patay. At alam natin na yung hiling ng isang namamatay is kailangan po talaga yan siyang respetuhin. Pero kung wala po talaga tayong magagawa, dahil malayo, then, papadala na lang po tayo ng tulong. Gumergadot, mas mainam po, sir, na pumunta ikaw po. Kasi may mga dasal na importante na ikaw mismo ang magbibigas ng dasal para sa taong pumanaw. Yes. Actually, importante din po yan. Sabi ng mentor natin, kapag hindi daw yan nadasalan, hindi daw yan nabigyan ng tamang malaki po ang mawawala dun sa namatay. Malaki po. Kasi yung mga dasal na naandyan po is yun po ang makakatulong sa kanya para ma-elevate po yung soul niya doon sa Ginoo. Isa po yan sa nakakatulong. Kaya tama din po si Gadot, wherein ito po yung nagpapaano po sa akin, ito po yung nagbibigay ng bigat. Kasi siya last testament, last will siya. Talaga siya na kapag namatay daw siya, papuntahin niyo daw sa Brother Yung. Matagal naman yan sila na, kaya lang, wala lang talagang mga connection sa atin. Kasi nga, walang mga doon. May mga taga-Palawan andito ngayon, pero nasa Cebu na yan. Marami din mga taga-Palawan nandun sa Coron, andun sa kapital nila. So, napasyalan ko yan lahat ng araw. Kaya lang, 2 beses lang ako nakapunta doon, hindi ko na nabalikan. O yung panahon ng yung Palawan mismo, hindi ko na nabalikan. Yung Coron, 2 beses na po. At hindi pa po sila namatayan doon since nagsimula ang mortuary. Okay, Gadot, mas mainam po, sir, na pumunta kayo. Yes. Kasi nga, yung dasal talaga may yan siya. Kaya medyo nahirapan po ako mag-decide. Andito pa yung willingness ko na mag-aral ng Tura. Anyway, pwede naman ako mag-aral ng Tura kapag alam ko may signal. Pero alam naman natin yung Palawan, wala ding signal yan. Hirapan nga sila sumali. Cellphone nga, hindi ko makontak halos kasi yung lugar nila walang signal. Yun po mahirap doon. Hindi din sila basta-basta maka-charge kasi walang kuryente palagi. Palagi yung kuryente po nila halos araw-araw run out. O ganun po. Mahirap ang tubig. Nagkakatubig lang sila doon kapag kami bagyo. Kaya hindi sila nagtatanim ng palay, hindi sila nagtatanim ng gulay kasi problemado po sila doon sa tubig. Yung may tubig na maganda lang, doon banda lang sa dulo, doon sa yung tourist spot. Doon lang magandang tubig. Pero dito banda sa Puerto Princesa, wala tubig. Ulan yung inaasahan nila. May mga deep well, may pero wala. Mga tao doon ayaw magtanim kasi walang tubig. Okay, Philly, Tantanyo Himpisaw, ganun po sa akin, bigyan na lang po. Okay? Okay din po talaga, sana if may enough funds or mabubuting puso na magbigay or mag-sponsor, why not po? Baruch Hashem kung ganun po. Gumergadot, I will provide 20K para daghan po. Dagdag po sa fare niyo po. Baruch Hashem po. Pupunta ko talaga ako ng Walawan. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan doon sa mga taga doon ano po talaga yan siya. Malaki po may tutulong yan. Then, so mapipilitan po ako. May nag-donate na ng 20K Pipilitan po talaga ako pumunta. Kaya maraming salamat po kay Brother Gadot. Yan.
Okay, so yung kailangan po natin i-decide is paano po yung mortuary. Yung mortuary po, may batas kasi tayo na after hindi siya makapagbigay ng 3 beses, out. Pero dahil po dun sa natin po, our mortuary is in the form of Chidaka. Doon po tayo minsan kinukonsider natin yung namatayan. Kahit na ilang beses na siya nakapagbigay or isang beses pa siya nakapagbigay dahil namatayan siya, binibigyan na din natin ng mortuary. Dahil nga sa consideration na lang ba? Dahil nga namatayan. So, sa ngayon po, ayoko pong mag-decide ng sarili ko. Gusto ko po kayo mag-decide. If bibigyan ba natin siya ng mortuary or hindi. Hopefully po, matulungan niyo po ako. Kaya may pamasahin na po ako, no? Sagot po ni Brother Gadot yung pamasahe ko papunta doon. Then, tulungan niyo po ako doon sa mortuary. Ano po tamang decision dyan? Kasi hindi lang sa atin yan eh. Sa ating lahat po yan. Okay? Floor, I prefer na mabigyan na lang po since Chidaka naman, yes. Our mortuary is not a mortuary like other mortuary no na kung saan katulad po na negosyo, hindi po sa atin. Sa atin po yung mortuary po natin is in the form of Chidaka. So is in the form of Chidaka po siya. So hindi tayo mag-iisip kung paano siya gagamitin kasi nga is in the form of Chidaka. Hindi din tayo mag-iisip kung makakabalik pa ba yung binigay sa atin. Basta ang importante, nakabigay tayo. Kasi yung tulong po sa patay, ang pinakamalaking tulong po, ang pinakamalaking Chidaka. Kasi yung patay, hindi na yan makakaganti. Hindi na yan makakaganti. Kay Ramirez, yes, bibigyan na lang po ng mortuary kasi needed din. Talaga po nila. May Hashem, the Holy One, blessed be filled. Amen. Okay, so, yun po, no? Ano po? Bigay natin o hindi? Okay, may mga bumoto na no na ibigay ang mortuary. Ako gusto ko din ibigay, actually. Kasi nakakaawa yung mga tao doon. So, maraming salamat no doon sa sagot doon sa pamasahe natin papuntang Palawan. Hopefully, Hashem will give him will shower him more blessings, no? Para mas marami pa po siyang matulungan. So, yun nga po, no? Gusto ko din makipag-usap doon sa mga elders natin, kagaya ni Oscar Tadle, Edwin Ortez, no? Kung saan isa po sila, sa malaki talaga nating malaking tulong po sa community nila ni Sis Linay, no? Kasi sila yung mga sandigan talaga. Dito sa community. Sila yung mga mahilig tumulong talaga. Si Joshua, hindi ko na pangalanan, no? Grace. Actually, lahat naman dito, ganun. Mahilig talaga tumulong. Kasi nga, hindi tayo pinalaki ng community para tumanggap. Pinalaki na ng community na tumulong. Okay, so bibigay ko po Thank you, sobra ng marami. Okay, may Hashem, the true source of blessing, bless you abundantly in all sorts of blessing. Amen. So, amen po. So, expect tomorrow I'll fly to Palawan. Okay, hopefully, makaabot ako doon as soon as possible. Pero kailangan ko makipag-usap sa anak niya yung gabi. Kailangan ko sila mag-contact. Hindi ngayong gabi, bukas ng umaga. So, yun po no, maraming salamat po talaga dun sa tumulong dun sa mga stars na matatanggap ko. Medyo mina po siya. Nung mga unang natin sa stars, umabot po siya ng 10,000, 8,000 yung natatanggap. Pero dahil nga sa sinabi ko na malaki po ang bawas, instead na ibigay dyan, mapunta sa FB, bigay na lang natin dun sa mahihirap.
Sabi ko. So, lumit po siya ngayon. Meron na lang mga 1 month is $32, around 2,000. Hindi po yan ibibigay ng Facebook kapag hindi yan nakaabot ng $100. So, dyan lang yan. Okay, account number po. Private message. Okay, salamat, Bumer, Gadot. Okay, so, yun nga, no? Kailangan po natin na magkaisa. Kasi, ganito po yan. Marami po tayong makikita doon sa Tura na dahil doon sa pagtulong nila sa Israel or pagtulong nila doon sa ibang tao, tinakda po sila ng mga naging righteous. Marami pong mga individual. Gumawa lang sila ng mabuti doon sa ibang tao. They are declared as righteous in the Torah. Especially Aner, Eshcol, and Mamre. They are Amorites. They are the enemies of Israel. Pero hindi po sila nag-atubili na tulungan ng Israel. That time na ang Israel naabutan ng gabi doon sa lugar nila. Magkapatid po yung tatlong yan. But these Amorites welcome Abraham. Kasi sa Abraham nagabihan kasi papunta siya ng Sodom at Gomorrah para kunin si Lot, kasi si Lot is actually naagaw ng 4 kings dun sa Sodom at Gomorrah, nabihag po siya. So pupuntahan niya, ang tanong, naabutan sila doon andun pa yung makukulit niya ng mga kasama na takot magipag-away sa 4 kings. Imbis na sumama, umatras pa talaga. So nung may sumama, kasi naawa din si Aner, si Eshcol, si Mamre. Sumama din kasi sila doon sa kay Abraham papunta sa Kuwan. Pero isa din sila sa umatras. Nung malaman nila na ang kalaban nila is 4 kings, kasama pa doon sa 4 kings si Nimrod. Ni Nimrod, napakadaming tauhan yan. So umatras pati yung Amorites. Si Aner, si Eshcol, si Mamre. Pero kalauna nung sabi ni sige, atras kayo, dyan na lang kayo kasi mamamatay kayo lahat pag sumama kayo sa amin kasi nagkaroon kayo ng doubt kaya siya. Nagkaroon kayo ng doubts. So ngayon, nung pumunta na, si Eliezer na lang siya kasi Abraham, medyo naawa si Aner, si Eshcol, si Mamre, humabol kay Abraham. So, nung humabol, ba't kayo nandito? Matas na kayo. So, sabi ni Aner, Eshcol, sasama kami sa iyo, kawawa naman kayo kung kayo lang dalawa makipag-away sa 4 kings. So, sabi naman nito ni na okay, since nagkaroon kayo ng doubt, pag sumama kayo sa amin, mamamatay kayo doon. Sabi ni Abraham. So, para hindi kayo mamatay, kayo na lang ang bantay sa lahat ng mga naagaw natin. Kasi habang along the way sila doon sa Sodom at Gomorrah, may mga kalaban na kasi sila. At lahat ng mga kayamanan ng kalaban nila, kinuha nila. So, pinabantayan ngayon, doon sa 3. So, ang nagpunta doon sa Sodom at Gomorrah is si Abraham lang at saka si Eliezer. Wherein napakagrabe yung away na nangyari. Kasi bawat matamaan ng suntok ni Eliezer talaga, banda talaga doon sa maraming tumbahan talaga yan sa lakas na suntok ni Eliezer. Tapos si Abraham naman, pulot siya ng alikabok sa lupa. Disyerto So pagpulot niya ng ganyan, ihagis siya sa mga kalaban pag patay yung matamaan kasi para na siyang mga pana at saka So wala talaga nakasurvive doon sa 4 kings. So napatay nila lahat. So yung king ng Sodom at Gomorrah, nagbigay ng present doon kay Abraham. Hindi din tinanggap ni Abraham. Kasi enough na sa kanila yung naagaw nila doon sa 4 kings. Kaya binigay niya, yung inagaw niya doon kay, yung tent noon, binigay niya doon kay Shem. Which is pare during that time. Kaya nasagot na natin lahat, no? Ang galing po ng Torah. Kapag napagdugtong-dugtong natin yan, napakasarap po pakinggan. Okay, so hopefully magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Kung may signal doon, kung medyo maganda yung lugar, tapos mabigyan tayo ng chance na makapag-Torah study, then magtutura study. Pero kung wala talagang signal, pasensya na po.
mamaya na naman pag uli, araw-arawin natin ang pagturas tali para makabawi. So leaders ha, yung mga leaders dito na naandito, kayo na naman, take over na naman kayo. Hindi ko alam kung ilang araw kasi hindi ko pa nakausap yung anak. So ngayong gabi, kukontakin ko yung mga taga Palawan kasi hindi ko sila makontak sa FB. Nagtaka nga ako bakit doon kay Jason samantalang may number naman sila sa akin. Sa number magamit ako kontak. So sabi doon kay Jason na wala daw yung number ko nila. So doon sila sa mga kasama. Siguro tiningnan nila yung live, sino yung pinaka na andito sa live, pinagko-contact nila. Yung kaso kasi kalimitan dito naka-close kayo. O, hindi kayo makita yung mga friends ninyo, hindi makita yung nakalock yung profile. Buti na lang si Jason nakita niya yung message. So, once again, maraming salamat dun sa nag-donate at dun sa mga mag-donate pa. Tsaka dun sa mga pumayag na ibigay yung mortuary dun sa Palawan. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen.
Amen. Gandang gabi po sa lahat.